Siya lamang yung ating paglingkuran. Amen. Siya lamang ang ating unahin, sambahin. Siya lamang yung ating, sambahin. Tama po. And then, sino po yung hindi sumusunod doon? Ano po mangyayari? Tayo po mga magulang, tama? Parurusahan hanggang sa ika-4 na salinlahi. Sino pong magulang na nais na mahirapan ang kanilang mga anak? So ano po yung dapat po natin nagawin? Ay Diyos lamang po yung ating paglingkuran. Ay Diyos lamang po yung ating sambahin. And then siya lang yung ating yukuran. Nasa gayon tayo po ipagpapalain ng Diyos hanggang sa libo-libong salinlahi po natin. Amen? Amen. So kapatid, wala man po tayong mga imahen. So halimbawa po, wala po tayong mga imahen. Wala po tayong mga rebulto. But, ano po yung nagiging dahilan upang sa pagsamba po natin sa Diyos-Diyosan? Minsan, ano po? Pera. Tama po, pera. Kasi wala akong pera, kailangan ko magtrabaho. Pamilya. Di po ba? Minsan, nagiging dahilan po yan para hindi ako maka-attend sa gawain. Ano pa po? Trabaho po, tama po. So sabi po ng Diyos, anumang bagay na inihigitan po natin kaysa sa gawain para po sa ating Panginoon. Ito po'y pagsamba po natin sa Diyos-Diyosan. Pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Amen. So ano po yung dapat lamang po natin gawin? Siya lang po yung unahin po natin. Every time po may gawain, every time na pagsamba, every time po na lahat ng mga gawain para po sa ating Panginoon, higit, unahin po natin siya. Nang sa gayon, nabibigyan po natin siya ng kalwalhatian sa ating mga buhay. Amen. Amen? Amen. Amen po. 1 Corinthians 10:20. Okay po. Para po mabilis po tayo. Magbasa po tayo. 1 Corinthians 10:20. Sige po, para po hindi tayo hantokin. Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pag-ano ay nag-aalay ng kanilang handog sa demonyo at hindi sa Diyos. Ayaw ko maging kaisa kayo ng mga demonyo. Amen. So, ang mga hindi sumasampalataya sa ating Panginoon, hindi nananampalataya sa pagkamatay ng ating Panginoong Yesus, kanino po sila naghahandog? Po? Kanino sila nag-aalay? Sa demonyo. So, ayaw po ng ating Panginoon na tayo po ay katulad po nila. Ayaw ng Diyos na tayo po ay makipag-isa sa kanila. So, ano po yung dapat lamang po natin gawin? Ang Diyos lamang po yung ating handugan ng ating buhay. Amen. Ang Diyos lamang po yung ating unahin sa ating buhay. Nang sa gayon, mararanasan po natin yung pagpapala ng Diyos sa atin. Amen? Amen. So, ang bawat isa, unahin po natin ang Diyos sa buhay po natin. Amen. Yan po. John 8:44. Okay, sabi. Sige po, pag meron po kayo dyan, makibasa po tayo. John 8:44. Ang Diablo ang inyong ama. Sige po, magbasa po tayo para hindi po tayo mapanis yung laway. Ang Diablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling, at siya ang ama ng kasinungalingan. Amen. Amen. So ang lahat ng hindi nananampalataya sa ating Panginoon, ano po yung gawain po nila? Amen? Sino po ang kanilang ama? Tunay nga po na ang isang tao na hindi nananampalataya sa ating Panginoong Yesus, at alam po natin na alam natin kung sino po ang kanilang ama. Apo? So, ano po yung gawain po nila? Sila po ay sinungaling. Mamamatay tao. Hindi sila pumapanig sa katotohanan. Bakit? Kasi likas na po iyan sa Kanya. Amen? Di po ba ang Diablo? Likas na po yan sa Kanya, hindi yan pumapanig sa katotohanan. Kaya ngayon kapatid, sa oras na ito, ang oras na ito, patuloy sa mga salita ng Diyos na nagbibigay po sa atin.
ng katotohanan na tayo po'y pinalaya na ng ating Panginoon. At siya na po yung ating Ama. Amen? Siya yung ating Ama. Ang Ama natin sa langit. Amen po? Sige po sa pahayag. Ito po tayo, 12. Okay po, pahayag 12. 9 to 10 po. Sige po. Itinapol na napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ng lahat ng kanyang kampon. Amen. So, ang pangalan po ng na ni Satanas, diba? Binigyan po siya ng pangalan. Siya, malaking dragon. Ano po yung pangalan niya? Matandang ahas na tinatawag po din na Diablo at Satanas. So, siya po yung nandaraya po sa sanlibutan kasama na po yung mga lingkod ng Diyos kung minsan nadadaya ka rin po tayo. Tama po? But, nandyan na, verse 10. At narinig ko ang isang malakas na tinig. Sige po, magbasa po tayo. Malakas na tinig mula sa langit na nasasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Pinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Pinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan sapagkat itinapo na mula sa langit ang nagpaparatang sa mga kapatid natin araw at gabi sa harapan po ng Diyos. Amen. So wala na pong paghihirap. Bakit? Dahil andyan na ang kapangyarihan na pinamalas po ng ating Panginoong Yesus. Sino po ang dumating na nagligtas po sa atin? Ang ating Panginoong Yesus. Amen. Siya po yung dumating para iligtas po tayo. Para hindi po tayo